nagkaroon ng kaguluhan sa party ng mga Zither dahil sa asawa ng pinsan ko. Inutos ko kay Henry na kunin si Jaya at ihatid ko sa ospital sila Amira at Roger. Pagkadala ko sa kanila sa hospital ay hindi na rin naman ako nagtagal sa ospital at pinuntahan ko na ang kinaroroonan nila Henry. Dahil wala naman ako maisip na pagdalhan kay Jaya na maaari ko siyang mabantayan na maayos, ay dinala ko na lang siya sa Subic gamit ang chopper na dala namin patungong Manila. Tulog na ang lahat sa mansyon nang makarating kami ng Subic. Sinilip ko ang prinsesa ko at tulog na din siya. Hinatid ko si Jaya sa isang bakanteng silid at pagkatapos ay nagtungo naman ako sa aking silid upang magpahinga na din dahil 3:00 na ng madaling araw. Naalimpungatan ako sa malakas na katok sa aking pintuan kaya napakunot ang noo ko dahil pakiramdam ko 1 oras pa lang akong natutulog. Galit kong binuksan ang pintuan ng silid ko at tumambad sa akin si Henry na napapakamot ng kanyang ulo. Ano bang problema ha? Ang aga-aga pa. Mag-10 pa lang na umaga. Puyat ako at gusto ko pang matulog. Inis kong ani sa aking pinsan. Bumaba ka muna. Kanina pa may sumpong yung anghel mo. Nagagalit yata dahil may nakitang gamit ng babae sa ibaba. Baka yung bag ni Jaya. Wika ng pinsan ko. Biglang may sumilay na malaking ngiti sa aking labi at mabilis akong nagbihis. Kinatok ko ang silid ni Jaya at nagulat pa ito nang makita ako. Halika, gusto ko magpanggap ka na sweet ka sa akin ha. Kunwari may relasyon tayo kaya magiging sweet ka sa akin habang nandito ka sa poder ko. Nakangisi kong ani. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Tanong niya na naguguluhan kaya pinaliwanag ko sa kanya ang lahat upang maunawaan niya. At natuwa naman siya sa sinabi ko kaya pumayag agad siya. Magbihis ka na at bababa tayo sa unang palapag upang mambuwisit. Wika ko at pumayag agad siya. Maraming damit na pambabae sa silid niya. Mga gamit na pinamili ko kay Kulin pero doon niya itinambak sa silid ngayon ni Jaya dahil hindi daw niya kailangan iyon. Pagkabihis niya ay may malaking ngiti sa labi siyang umangkla sa aking braso at sabay na kaming bumaba ng mahabang hagdan. Puro ka talaga kagaguhan, Felix. Naiinis na ani Henry pero nginisian ko lang siya hanggang sa tuluyan na naming narating ang unang palapag. Nakita ko si Colleen na nakaupo sa sofa kasama ang 2 niyang kaibigan. Nakita ko din ang pagkalabit sa kanya ng isa niyang kaibigan na nobya ni Popoy. Nagsimula kami lumakad palapit sa kanila. Ngayon ko lang gagawin ito kaya kailangang may magandang resultang mangyayari. Napalingon siya sa amin at tinaasan kami ng kilay kaya nang makita ni Jay ang naging reaksyon niya ay isinandig niya ang ulo niya sa balikat ko. Akala ko ba yung balita ay pakakasalan ka niya? Pero bakit may iba yata siyang babae? Ani ng isa niyang kaibigan. Huwag kasi kayong maniniwala sa mga marites ng bayan, no? Kailanman hindi ko yun pakakasalan. Nakanguso niyang ani. Hindi naman niya kami pinansin at kinuha lang ang magazine na nasa ibabaw ng coffee table at nagbasa. Babe, napagod ka ba kagabi? Ang lukot mo kayong matulog. Ani Jaya. May katabi kasi ako maganda kaya malikot talaga ako. Lalo na mga kamay ko. Wika ko at tinignan ko kung may reaksyon siya pero wala akong napala. Nakaupo kami sa sofa sa harapan mismo ni Colleen pero hindi naman siya kumikilos at kumikibo. Kumain ka na ba, babe? Nagugutom na kasi ako. Ani Jaya. Magsasalita sana ako nang tumayo si Colleen at tinuro ang papuntang kusina. May pagkain doon. Kumain kayo doon at mukhang napagod kayo magdamag. Magpakabusog kayo para makaround to pa kayo at nang makaalis na ako dito. Salamat at may bago ka ng kinababaliwan. Mukhang ito na pagkakataon ko para makalaya na ako sa'yo. Wika niya at ngumisi pa sa amin at tinalikuran na kami. Sumunod naman sa kanya ang 2 niyang kaibigan at nang wala na sila sa paningin namin ay napatayo ako at tinitigan ko ng masama si Henry. Akala ko ba nagsiselos? Galit kong ani. Hindi nagsiselos yun. Naiinis lang yun dahil siya ang nagligpit ng gamit ni Jaya dito. Wala akong sinabi nagsiselos. Kago. Wika niya. Sinamaan ko siya ng tingin at napailing lamang siya ng ulo. Padabog akong naglakad papunta ng kusina na magsalita muli si Henry. Nagugutom na din kami insan. Anya, bahala kayo sa buhay niyo. Galit kong ani. Matubang puso ng prinsesa ko at hindi man lamang naapektuhan sa mga ginagawa ko. Lumapit sa akin si Henry at Jaya at naupo sa bakanteng upuan. Nagsandok sila ng pagkain at sabay-sabay kaming kumain. Mukha namang walang interes sa iyo kinababaliwan mo. Sa halip na magselos parang natutuwa pa yata. Ani Jaya. Hindi ko siya pinansin dahil naiinis ako samantalang si Henry ay tawa ng tawa. Pagkatapos namin kumain ay pupunta na sana kami sa labas ng mansyon para magpahangin pero natalisod si Jaya kaya mabilis ko siyang nasalo. At napayakap naman siya sa akin at yun naman ang tagpong inabutan ni Colleen.
Napahinto siya sa paglalakad at nagpanggap ako na hindi ko siya napansin. Bumulong ako kay Jaya kaya tumango naman ito. Kunwari lang ang gagawin ko. Bulong ko at dahan-dahan kong dinukwang ang mukha ni Jaya pero may tsinelas na tumama sa noo ko na ikinagulat ko at muntikan ko pang mabitawan sa Jaya. Napasa po ako sa aking noo at napatingin kay Colleen. Ang laki ng bangaw, baka kasi malunok ninyong dalawa kaya pinatay ko. Sayang nakawala. Mamaya hanapin ko at siguraduhin ko na sa susunod, mapapatay ko na. Anya sabay talikod sa amin. Nagkatingin na naman kami ni Jaya at Henry kaya may sumilay na malaking ngiti sa aking labi. Muang, binato ka na sa mukha, napapangiti ka pa? Magpatingin ka sa mental hospital at baka may tama ng utak mo. Di na kita nakikilala pa sa inaasta mo. Naiinis na ani Henry at tinalikuran na kami. Hinabol ko naman si Henry at nang abutan ko ito'y sumampa ako sa likod niya na kamuntikan pa siyang masubasob. Nagsaselos? Nakita mo bang ginawa niya kanina, ha? Tuwang-tuwa kong ani habang nakasabit ako sa likod niya. Kago, nababalaw ka na. Magsabi ka lang at ako ang magdadala sa iyo sa mental hospital. Wika niya. Hindi naman mawala-wala ang ngiti ko. Masaya ako dahil pakaramdam ko yung nagsaselos ang prinsesa ko kay Jaya. Mukhang mas napabuti pa yata ang pagdadala ko sa kanya dito. Mukhang magagamit ko siya upang pagselosin ko ang mahal ko. Nasa pulang asawa mo na hindi niya alam na asawa mo siya. Kasama ang dalawang kaibigan niya at naliligo yung dalawa na naka 6 pockets. Sa bundok ba galing ang mga yun, ha? Ani James na ikinatawa naman ni Henry. Mabilis kong pinuntahan si Jaya at pinagbihis ko siya ng pang-swimming. Ang sabi ko sa kanya ay pagsaselosa namin sa Colleen kaya kailangan sobrang sexy niya. Buti na lang talaga maraming gamit na iniyawan si Colleen kaya yun ang mga naisusuot ni Jaya. Hindi naman nagtagal ay nakasuot na ito ng itim na two-piece at mabilis namin tinungo ang pool area. Hala, bigla akong nahiya sa suot ko. Ani ng isa sa kaibigan ng prinsesa ko at gumilid sila sa pool. Malapit sa kinauupuan ni Colleen. Nag-dive naman kami ni Jaya sa pool at pagsungaw ng ulo namin ay naglaro kami ng wisika ng tubig. Nakatingin lamang sila sa amin at pinapanood kami. Ang prinsesa ko naman ay sa malayo nakatingin at hindi man lang kami binibigyang pansin. Tara na, may Shokoy at Serena na sa tubig. Ang sabi ng matatanda, malas daw kapag may Shokoy at Serena. Ayoko malasin kaya pasok na tayo sa loob. Wika ni Colleen at inarapan pa kaming dalawa. Hindi effective, Felix. Sumuko ka na at mukhang pusong bato yung kinababaliwan mo. Ani Jaya at tuluyan na din siyang umahon sa tubig at iniwanan ako. Sa inis ko ay hinampas ko ang tubig sa pool. Buisit naman talaga. Colleen's person over voice. Naboboard ako. Gusto kong lumabas para bumili ng tinapay pero wala naman akong makasama. Nakakalabas naman ako ng lugar na ito na mag-isa. Hindi ko nga alam kung bakit hinahayaan nila ako na nakakalabas ng rancho na mag-isa, maliban na lang kung nandito si Felix dahil lagi niya akong sinusundan kahit saan ako magpunta. Madalas akong lumabas kapag wala si Felix. At kung minsan nagpupunta pa ako ng tindahan para bumili ng soft drinks at tinapay. May malapit kasing tindahan dito at mula nang dumating ako dito ay hinahayaan lang naman nila ako sa mga ginagawa ko. Hindi naman ako makalayo dahil liblib masyado ang lugar na ito at nakakatakot lalo na sa gabi dahil iilan lang ang bahay na nakikita ko. Layo-layo pa ang mga bahay dito at madilim ang paligid dahil walang ilaw sa labas maliban na lang sa lupang nasasakupan ng rancho ni Felix. Busy ang kaibigan ko. Naglalaro sila ng computer game samantalang ako hindi ako mahilig sa mga ganoong laro kaya hinahayaan ko lang na sila ang maglaro. Bestie, samahan niyo ako sa labas, bili tayo ng ensaymada. Ani ko. Hindi naman agad sumagot ang mga kaibigan ko dahil busy sila na naglalaro ng games kaya sinamangutan ko sila at nagdabog ako. Ikaw na lang, bestie. Lagi ka naman bumibili dyan sa tindahang mag-isa. Ibili mo na lang kami ng bibilin mo, ha? Love you, bestie. Ani Andrea. Napatingin naman ako kay Olga na busy din sa paglalaro kaya napabuntong hininga na lang ako at lumabas na ako ng silid at nagtungo ako sa unang palapag at hindi ko na sila inistorbo pa. Napadaan ako sa salas at nakita ko ang babaeng iniuwi na Felix. Ang babaeng parang sawa ako makapulupod kay Felix. Hindi ko siya pinansin kahit minitian niya ako. Wala akong pakaalam sa kanya at ayoko makipagplastikan sa kanya. Hapon na. Ang alam ko natutulog daw sa Felix ngayon dahil pagod at puyat. Marahil ay napuyat at napagod sila ng babaeng iyon sa kung ano man ang ginawa nila kagabi. Manyakis talaga ang demonyong iyon. Kunwari patay na patay sa akin pero may iba namang kinakalantaring babae. Napakasinungaling talaga. Sabi niya mahal niya ako pero nag-uwi ng babae.
Nagsiselos ako, oo. Aaminin kong nagsiselos ako pero hindi ko ipapakita sa kanya iyon dahil ayokong lumaki ang ulo niya. Lumabas ako ng bahay. Naglakad ako hanggang sa makarating ako ng gate. Wala naman tao sa guardhouse kaya hindi na ako nagpaalam pa. Akong 100 piso at gusto kong bumili ng ensaymada. Mahilig kasi akong kumain ng ensaymada at hindi talaga ako nagsasawa dito. Sabi ng tauhan ng rancho ay sa gawi lang doon ay may isang maliit na bakery na nagtitinda ng ensaymada kaya naglakad ako hanggang sa makarating ako ng dulo pero wala naman ako nakitang bakery kaya naglakad pa ako ng naglakad. Medyo malayo na rin ang nararating ko. Wala ng kalsadang bato pero sa magkabilang gilid ay may maliit na kanto na lupa ang dadaanan at medyo malapad naman. At sa gawing kanan ay may nakalagay na bakery this way. Kaya naman naglakad akong muli at 2 kanto pa yata ang pinasok ko bago ko narating ang bakery. Pabili po ng 3 ensaymada. Ani ko. Ining, mga 15 minutes pa. Okay lang ba sa'yo? Kaluluto lang kasi masyado pa mainit kaya hindi ko pa malalagyan ng mantikilya, cheese at asukal. Ani ng tendera, kaya tumango lang ako. Napatingin ako sa kalangitan dahil papadilim na pala. Baka hinahanap na ako ng mga kaibigan ko tapos ako'y nandito pa. Napatingin ako sa orasan na pambisig at 6:00 na pala ng gabi. Nagulat pa ako dahil kanina lang ay medyo maliwanag pa tapos mag-aalas 6 na pala ng gabi. Napatingin ako sa tendera at tinanong ko kung pwede ba na madaliin dahil paggabi na pero ang sabi niya ay matutunaw daw kasi ang mantikilya at keso dahil mainit pa nga. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. Napatingin ako sa may puno. May 2 lalaki doon nakatayo at nakatitig sa akin kaya nakaramdam ako ng takot. Kinakabahan tuloy ako at hindi ako mapalagay kaya panay ang tanong ko sa tendera kung matatapos na ba. Kinapa ko ang bulsa ko para kunin ang telepono ibinigay sa akin ni Felix para magpasundo sana ako dahil wala akong tiwala sa 2 lalaki pero naiwanan ko pala ito. Muli ako napatingin sa may puno at nakahinga ako ng maluwag nang hindi ko na sila nakita pa. Masyado lang talaga siguro akong matatakutin kaya kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Napapraning ka na naman, Colleen. Bulong ko sa akin sarili at natawa pa ako ng mahina. Napatingin ako sa kalangitan na tuluyan nang madilim ang paligid. Ining, ito na. Pasensya na at medyo mainit pa iyan pero inuna ko na at nang makauwi ka na. Ani ng tendera at mabilis ko namang kinuha ang ensaymada at binayaran ko agad. Madilim na ang buong kapaligiran. Wala pang ilaw ang dadaanan ko kaya nakakaramdam ako ng matinding takot. Malapit na ako sa may kanto sa kalsadang bato nang biglang humarang sa harapan ko ang 2 lalaki na nakatingin sa akin kanina. Nanginginig ang buong kong katawan sa takot at tumingin ako sa paligid. Walang katao-tao kaya naiiyak na ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Padaan po. Ani ko sa 2 pangit na mukhang mga adik. Bigla akong tinutukan ng patalim sa tagiliran ko kaya nabitawan ko ang binili kong ensaymada. Para sana sa amin 3 ng kaibigan ko. Bitawan niyo po ako! Sigaw ko habang umiiyak ako at pilit ako ng lalaban at wala akong pakaalam kahit saksakin nila ako. Sinuntok ako ng isang kasamang lalaki na may hawak na patalim sa sikmura kaya halos mawala na ako ng malay tao. Huwag kang maingay! Anya matapos niya akong suntukin. Kinaladkad nila ako sa damuhan na halos lagpas tao na ang taas. Nang bahagi ako mahimas-himasan ay muli ako nalaban kaya isang malakas na sampal ang natanggap ko sa isang manyakis na lalaki. Tumahimik ka sinabi! Sigaw na may hawak ng patalim at sinampal ako muli sa kabilang pisngi naman. Naramdaman ko ang dugong tumaga sa gilid ng labi ko. Hinawakan ako sa 2 kamay na isang lalaki habang ang isa naman ay pinunit ang damit ko at pagkatapos ay hinablot ang suot kong bra kaya humantad sa kanila ang kahubdan ko. Pilit niyang tinanggal ang short ko kaya panty na lang ang natitira sa akin at para silang mga demonyo na naglalaway na gusto akong tikman. Kaya sa takot ko'y nanlaban akong muli at nagsisigaw na baka sakali ay may makarinig sa akin at may mabuting puso na tutulong sa akin. Saklolo! Tulungan niyo ako! Felix, tulungan mo ako! Malakas kong sigaw. Sinabi na huwag kang maingay dyan! Sigaw na isang lalaki at muli akong sinampal. Pare, Felix ang sinigaw niyang pangalan. Baka ito yung taong kinatatakutan sa lugar na ito. Ani na isang lalaki. Maraming Felix. Ate ng babaeng ito at walang sinumang Felix na makapipigil sa akin ngayon. Ani na lalaki na naglalaway na sa akin. Tulong! Felix, tulungan mo ako! Malakas kong sigaw kaya isang malakas na suntok muli ang tumama sa aking sikmura kaya namilipit na ako sa sakit nang bumagsak ako sa lupa.
Nagbaba sila ng pantalon pati brief nila at bigla na lamang akong pinatungan ng lalaki na hindi natatakot kay Felix. Hindi na ako makasigaw pa dahil sa pamimilipit ko sa sakit na sikmura ko. Nangihina na lang ako napasigaw ng tulong nang bigla na lamang na may taong sumipa sa lalaking nakapatong sa akin na pilit na hinuhubad ang underwear ko na hawak-hawak ko at ayokong bitawan. Kahit saksakin pa niya ako ng paulit-ulit. Mabababoy niya lang ako kung patayin na ako. Demonyo ka! Papatayin kitang gago ka! Boses ni Felix na galit kaya napakagulhol na ako. Nakita ko ang dalawang lalaki na ginugulpi nila, Simon at ng iba pa nilang kasamahan, habang si Felix ay mabilis na hinubad ang kanyang suot na jacket at ibinalot ito sa hubad kong katawan at itinayo ako. Tiningnan niya ang mukha ko at nakita ko ang pagngangalit ng mga bagang niya. Pinunasan niya ang dugong nasa gilid ng aking labi at hinalikan ako sa aking noo. Pinunasan niya ang mga luha ko at nagsalita ito sa akin. Ano pong pananakit ang ginawa nila sa'yo? Tanong niya at kahit tumahagulol ako ay nagawa kong magsabi sa kanya ng ginawa sa akin ng dalawang lalaking iyon. Sinikmurahan nila ako dito. Paulit-ulit. Wika ko na parang batang nagsusumbong at muli akong humagulhol. Niyakap niya ako ng mahigpit at hindi na ako binitawan pa kaya yumakap na lang din ako sa kanya at pakiramdam ko ay nakahanap akong bigla ng aking kakampi. Anong gusto mong gawin namin sa kanila? Kami na ang tutumba sa kanila. Iuwi mo na si Princess Ellie. Ani James. Mauupo kayo sa amin. Nakainom lang po kami. Hindi na umuulit. Anila habang nagmamakaawa. Sa boses nila ay maririnig mo ngayon ang takot. Kabaligtaran sa ginawa nila sa akin kanina. Halos mawala na ako ng malay tao at pinaglalabanan ko lamang ito. Binugbog ako ng dalawang lalaking iyon dahil sa matinding pagnanasa nila sa katawan ko. Mga demonyo sila. Iharap niyo sa akin ang dalawang iyan. Ako ang magpaparusa sa dalawang demonyo na iyan na nagtangka na masama sa asawa ko. Ani Felix at nararamdaman ko matinding galit niya sa dalawang lalaki na nanakit sa akin at nagtangkang humalay sa akin. Hindi ko nakikita ang nangyayari dahil yakap lang ako ni Felix at sinubsob niya lang ang mukha ko sa dibdib niya upang wala akong makita. Naririnig ko ang malakas na pagtibok ng puso niya. Nararamdaman ko ang mabilis niyang paghinga tanda ng matinding galit na nararamdaman niya. Mahal ko, takpan mo ang dalawang tenga mo. Ipikit mo ang iyong mga mata at kung ano man maririnig mo, isipin mo na lang na naglalaro ako ng baril-barilan. Hindi ko mapapalagpas ang pananakit at pagtatangka ng kababuyan sa iyo ng dalawang lalaking ito. Sa akin sila magbabayad ng kasalanan nila. Bulong niya sa akin, kaya tumango lamang ako. Mauha po kayo sa amin. Nangangako po kami na hindi na kami uulit. Pagmamakaawa ng dalawang tunay na demonyo kay Felix. Ang katulad niyo ay walang puwang na mabuhay sa mundong ito. Kaya matitikman niyo ngayon ang galit ko sa ginawa niyo sa asawa ko. Wika niya at muli niya akong binulangan na gawin ko ang sinabi niya sa akin. Katulad ng sinabi niya, itinakpan ko ang dalawang tenga ko at ipinikit ko ang mga mata ko. Naririnig ko pa rin ang pagmamakaawa nila kay Felix pero alam ko na kahit na anong pagmamakaawa ang gawin nila ay hindi sila pakikinggan ni Felix. Nakarinig ako ng dalawang malakas na putok ng baril at malalakas na sigaw din nila ang naririnig ko kaya alam ko na buhay pa sila. Pero saan sila pinatamaan ni Felix? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay galit na galit ako sa kanila. Para yan sa ginawa niyo sa asawa ko. Mga demonyo kayo. Kung inakala niyo na tapos na ako, nagkakamali kayo. Sigaw ni Felix at naririnig ko pa rin ang panaghoy ng dalawang lalaki. Muli akong nakarinig ng dalawang putok at ang dalawang putok na iyon ang nagpatahimik sa buong kapaligiran. Siguraduhin niyo na wala makakahukay ng mga katawan nila. Ang lahat ng mga ngahas na sakta na magiging asawa ko ay makakaranas ng kalupitan ko. Galit na galit niyang ani at pagkatapos ay binuhat na niya ako. Napakagulhol akong muli nang makita ko ang mukha ni Felix habang karga niya ako. Ang ibig lamang sabihin nito ay ligtas na ako sa kapahamakan. Nakatitig ako sa mukha niya. Sa unang pagkakataon ay ngayon ko lamang siya nakita na ganito kaseryoso at ngayon ko lamang din siya nakita na nagalit ng ganito. Nangihina ang pakiramdam ko. Nanlalambot ang buong katawan ko. Masakit ang sikmura ko dahil ilang beses akong sinuntok sa sikmura at ilang beses akong sinampal ng dalawang demonyo na iyon. Napapikit ako. Gusto kong labanan ang nangyayari sa akin ngayon pero unti-unti naman pumipikit ang mga mata ko hanggang sa hindi ko na napaglabanan at tuluyan na akong nilamon ng kadiliman.
Nagising ako na nasa silid ko na ako. Nabihisa na din ako kaya napabalik ko sa ng bangon. Nag-iisa lamang ako dito sa silid ko. Mabilis akong tumayo kaya nakaramdam ako ng kirot sa sikmura ko. Mabilis akong pumasok ng banyo upang maligo. Gusto kong mawala ang lahat ng bakas ng kamay ng mga demonyo na iyon sa katawan ko. Napatingin ako sa mukha ko at may pasa ako sa gilid ng labi ko. Maging sa tiyan ko ay may mga pasa ako. Napaiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ko sarili ko sa salamin. Tinapos ko ang paliligo ko at nagbihis na ako dito sa loob ng banyo. Pagkatapos ay lumabas na ako. Nangihina ako lumapit sa kama at nahiga ako at muli akong humagulhol habang nakasubsob ang mukha ko sa unan. Hindi ko makalimutan na nangyari sa akin. Pakiramdam ko ay naririnig ko pa rin ang mga tawa nila na parang demonyo. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng silid ko kaya nag-angat ako ng aking ulo. Pagkakita ko kay Felix ay mabilis akong tumayo at tinakbo ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit at nagpasalamat ako sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Thank you. Akala ko hindi na ako makakaligtas sa kanila. Umiiyak kong ani. Naramdaman ko ang mahigpit niyang yakap at tinalikan ako sa aking ulo. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo masama. Alam mong mahal na mahal kita. Wika niya. Ang puso ko ay lunod na lunod ngayon. Gusto kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko pero hindi ko magawa. Paano mo ko nahanap? Kahit humahagulol ako at nahihirapang magsalita ay gusto ko pa rin malaman kung paano nila ako nahanap. Habang suot mo ang kwintas mong iyan, ay mahanap at mahanap kita kaya ipangako mo sa akin na wag mo iyang huhubarin. Anya at napahawak naman ako sa pendant ng kwintas ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. May tracking device ang suot mong kwintas. Habang suot mo ito, ay parang nasa tabi mo lang ako na nagbabantay sa iyo. Huwag mong aalisin ang kwintas na iyan sa katawan mo. Anya at kahit na hindi ko naunawaan ay tumango na lamang ako. I killed them. At lahat ng tao na magtatangka sa iyo na masamay papatayin ko. Anya, hindi ako kumibo at hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Kung bakit hindi ako natatakot sa kanya ngayon, kahit na ba alam kong pinatay niya ang 2 demonyong mga iyon kagabi. Iniwanan na niya ako sa aking silid. Hindi naman nagtagal ay nagmamadaling pumapasok sa silid ko ang 2 kong kaibigan at mahigpit nila akong niyakap. Sorry, bestie. Grabe yung takot na naramdaman namin kagabi noong nagwawala sa Felix dahil hindi kanya mahanap pagkagising niya. Tinutukan niya ng baril ang mga tauhan niya dahil wala makapagsabi kung nasan ka. Tinignan niya yung phone niya tapos sumigaw siya na alam na niya kung nasaan ka kaya mabilis silang nagsiakyatan sa sasakyan nila. Takot na takot kami sa kanya nung tinanong niya kami. Sabi namin matagal-tagal ka nang nakaalis at hindi ka pa nakakabalik. Nakakatakot siya kagabi para siya mandang pumatay nang hindi kanya mahanap. Pero dahil sa tinignan niya sa telepono niya nahanap kanya. Naiiyak na ani Olga. Tapos natakot kami lalo nang dumating sila dito tapos karga ka ni Felix nang walang malay at ubad. At nakabalot ka lang ng jacket ni Felix. Bestie, ano ba nangyari sa'yo ha? May nagsamantala ba sa'yo kagabi? Patawarin mo kami kung iniyaan ka namin umalis mag-isa. Umiiyak namang ani Andrea. Umiling ako sa kanila at sa kabila ng matindi kong paghikbi ay kinuwento ko sa kanila ang lahat na nangyari pati na ang ginawa ni Felix sa 2 lalaki na muntikan ng humalay sa akin. Nakakatakot naman pala nangyari sa'yo, bestie. Buti na lang talaga dumating si Felix. Kung hindi baka nagawa kong patayin ng 2 lalaki na yun. Ani Olga. Tumango ako. Maging ako'y nagpapasalamat na nailigtas ako ni Felix kaya ngayon ay sisiguraduhin ko na hindi ko aalisin sa katawan ko ang kwintas kong suot. Habang nag-uusap kami magkakaibigan ay biglang bumukas ang silid ng pintuan ko. Napatigil sa pagpasok si Felix ng ilang segundo nang makita niya ang 2 kong kaibigan. Pero tumuloy din agad sa loob. Napatingin ako sa hawak niyang food tray at napatingin ako sa kanya na makita ko kung anong pagkaing dinala niya. Ayan, in-order ko yan sa pinakasikat na gumagawa ng mga cake. Sa susunod kapag gusto mo ng ensaymada, ay magsabi ka lang sa akin dahil lahat ng gusto mo ay kaya kong ibigay sa'yo. Ang imposible ay kaya kong gawin posible para sa'yo. Anya, napatingin naman ako sa mga kaibigan ko na may mga panunuksong ngiti ang sumilay sa kanilang labi. Salamat. Bulong ko. Nilapitan niya ako kaya mga kaibigan ko ay mabilis na tumayo at tinayaang makalapit sa akin sa Felix. Inilapag niya ang tray na may lamang maraming ensaymada at pagkatapos ay kinuha ko ang platito na dala niya at tinidor at naglagay ng isang ensaymada sa platito. Hiniwan niya ang ensaymada at tumakbang susubuan ako pero tumingin ako sa ibang direksyon. Kapag hindi mo ito kinain,
Hahalikan kita sa harap ng mga kaibigan mo. Anya, dahil sa sinabi niya ay mabilis ko ibinuka ang bibig ko at tinanggap ko ang pagkain isinubo niya sa akin. Mukhang hindi na kami kailangan dito. Maingit lang kami sa inyong dalawa. Ani ng mga kaibigan ko at bumungisgis pa sila at mabilis na lumabas ng aking silida. Hindi man lamang nila ako hinayaang makasagot. Mabilis lang silang tumakbo palabas ng aking silid na naghahagikikan pa. Ang dalawa talagang iyon. Kani-kanina lang paiyak-iyak pa tapos ngayon bigla na lamang naghahagikikan. Nababaliw na talaga ang dalawang iyon. Mahal na mahal kita asawa ko. Sana'y mahanap mo ko dyan sa puso mo. Ani Felix kaya lalo na ako natahimik. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Nanahimik na lamang ako at tinatanggap ang pagkaibinibigay niya sa akin. Alam mo ba, na bagong silang ka pa lang noon nung una kitang masilayan. I was 7 or 8 years old that time. Sinabi nila sa akin na ikaw mapapangasawa ko paglaki natin. Bata pa ako noon at hindi ko naunawaan ang lahat pero ginusto kong hawakan ka upang protektahan kita sa lahat ng taong magnanais na saktan ka. Pero noong mga sumunod na araw ay sinabi sa akin ni Lolo na may dumukot sa'yo at hindi nila alam kung mahanap ka pa. Hindi ko man natatandaan pero sinabi ni Lolo na iniyakan kita. Biruin mo yun? Bata pa lang pala tayo, iniiyakan na kita. Anya sabay tawa ng mahina. Ikaw ang dinukot na sanggol 20 years ago at anak ka ng mga Andrade. At kung bibigyan mo lamang ako ng pagkakataong ipaliwanag sa'yo ang lahat, ay alam kong maunawahan mo ang buong katotohanan. Ikaw si Elena Andrade, ang prinsesa ng mga Andrade, ang prinsesa ng Black Cobra Organization, ang susunod na mamumuno ng Black Cobra Organization. At kapag naikasal na tayo ay magiging isa ang organisasyong pinamumunuan natin. Wika niya, ano ba ang pinagsasasabi niyang organisasyon? Ang alam ko lang na Cobra ay ahas. Ano ba ang Black Cobra na pinagsasabi ng lalaking ito? Bakit din ba niya ipinipilit na isa akong prinsesa at ang mga kinikilala ko daw na magulang ay hindi ko daw tunay na mga magulang? At ang mga kapatid ko daw ay hindi ko daw tunay na mga kapatid? Ito ang mga bagay na hindi ko pinaniniwalaan sa kanya dahil mahal na mahal ako ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Hindi ko kilala ang mga sinasabi mong Andrade. Hindi sila ang mga magulang ko. Wika ko sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at napapailing na hinawakan ako sa aking kamay. Kapag handa ka nang harapin ang buong katotohanan, ay magsabi ka lang sa akin dahil sasabihin ko sa iyo lahat at ihaharap kita sa tunay mong mga magulang. Gusto kong makita mo yung tunay na ina dahil kawangis na kawangis mo siya. Anya, hindi na ako kumibo pa. Ayoko naman pag-usapan ng mga bagay na ito dahil para sa akin, iisa lang ang mga magulang ko at hindi Andrade ang apelido ko dahil ako, si Colleen Gonzalez. Busog na ako. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Salamat sa ginawa mong pagliligtas sa akin kagabi. Wika ko sa kanya. Ibinaba niya ang platito sa tray at pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Lahat ay kaya kong gawin para sa'yo. Maging ang sumulo ng bala na tatama para sa'yo kaya kong saluhin. Ganun kita kamahal, Elena. Anya at tinawag na naman niya akong Elena. Binatawan niya ako at nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa aking labi. At muli ko na namang naramdaman ng kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Napayuko ako ng aking ulo. Hinawakan niya aking baba at iniangat ang aking muka at muli akong hinalikan. Ginantihan ko ang halik niya na ikinagulat niya pero panandalian lamang at ipinagpatuloy ang paghalik sa akin. Hanggang sa binatawanan niya ang labi ko at may malaking ngiti na sumilay sa kanyang labi. Tinitigan niya akong mabuti at ngayon naman ay hindi ko maunawaan kung bakit ganito kabilis ang pagtibok ng aking puso. Inilapit niya ang mukha niya at muli niya akong hinalikan sa aking labi. Banayad na halik pero bakit pakiramdam ko ay para akong nasa alapaap dahil sa kakaibang sarap natin nito. Bakit ganitong nararamdaman ko? Bago ang lahat ng ito sa akin at ayoko nang nararamdaman ko. Pero makakaiwas pa ba ako? Nagawa ko nga ipagkaloob sa kanya ang sarili ko noon dahil sa damdaming ito na pilit ko itinatago. Magagawa ko bang baliwalain kung ano man ang damdamin na pilit kong itinatago? Nagyuko ako ng aking ulo. Ayoko nang nararamdaman ko pero wala akong magawa. Hindi ko dapat maramdaman ito pero nararamdaman ko. Noong gabing kusa akong ibinigay ang sarili ko. Akala ko kinabukasan ay mawawala ang nararamdaman ko pero ngayon, pakiramdam ko ay mas lumalim na nga ito at hindi ko na kayang itago pa. Mahigit 1 linggo na mula nang muntika na ako mapahamak. Naging mabait ako kay Felix dahil siya ang savior ko. Pero kung minsan ining-inis pa rin ako sa kanya. Bakit ka nakasilip dyan, bestie? Hinihintay mo pagdating ni Felix, no? Aminin mo na kasi na nahuhulog na ang lobo sa kanya. Todo deny ka pa eh, kita naman sa ikinikilos mo.
Ani Olga. Nakatingin lang ako sa labas dahil mula nang dumating ako dito, hindi na ako nakaalis sa lugar na ito, no? Ani ko naman. Humagikik lamang siya sa akin na tila hindi naman ako pinapaniwalaan kaya nanulis ang uso ko't umalis ako mula sa bintana. Ayan na, sila Felix. Anya. Bigla naman akong bumalik sa bintana at sinilip ko ang sasakyan ni Felix pero wala naman. Kaya napatitig ako ng masama kay Olga. Habang siya naman ay halos gumulong na sa sahig dahil sa kakatawan niya. Wala palang gusto ha? Kunwari ka pa pero ang bilis mo namang sumilip. Anya. Naupo ako sa kama at padabog kong hinila ang aking unan at ibinato ko ito sa kanya. Basti, nandito na si Felix. Ani Andrea na humahangos na pumapasok sa aking silid. Isa ka pa, ang hilig niyo talaga mga sir, no? Wika ko. Naniningkit na ang mga mata ko sa inis dahil sa dalawa kong kaibigan. Magsasalita pa sana siya nang biglang pumasok sa Felix sa loob ng aking silid at ewan kung bakit para akong nahihipnotismo sa kanya. Samantalang kanina lang ay galit ang nararamdaman ko para sa kanya.